Natalo itong San Miguel Beer kagabi dito sa Meralco Bulls at nananatili sila sa pang-8 pwesto. Okay naman yung field goal nung kanilang import na si Malik Pope. 5 out of 10 yung scoring niya at naka 14 points. Ang problema nga lang, bakit 10 shot attempts lang itong import nila? Kinakailangan sa import at least 18 to 20 shot attempts per game kung gusto nila makakontribute yan. Kung mababa ang percentage nito si Malik Pope, okay lang na wag siya masyadong tumira. Pero 50% shooting naman itong si Malik Pope. So ibig sabihin maganda naman yung kanyang shooting. Bakit hindi nila binibigyan ng bola? Madalas nakikita natin nagsiset lang siya ng screen para dito kay CJ Perez. Tapos bigyan nila ng more shot attempts itong si Malik Pope para ito'y makatulong dito sa kanilang koponan. Pero bukod dyan, baka gumawa na ng trade itong San Miguel Beer para makuha muli itong si Christian Stan Hardinger. Nakita na natin na medyo nung itong si Junmar Fajardo na foul trouble dito sa game sa Meralco, ang aga-aga naka 4 fouls agad. At doon nakakuha ng lamang itong Meralco. At nakita natin na hirap na talaga ito si Mawala Tautuwa, hindi consistent maglaro. Kaya mukhang kukunin na ng San Miguel Beer itong si Christian Stan Hardinger mula dito sa Terra Firma Jeep. Baka ang mangyaring trade, posible na si Stan Hardinger dito sa San Miguel mapunta. Samantala naman dito sa Terra Firma Jeep dadalhin itong si Mo Tautuwa. At ito namang Northport Patampier, may makukuha siguro yan dito. Hindi pa natin natitiyak kung sino makukuha nilang player. Pero sigurado na magkakaroon din ng transaction dyan. Dahil sa tingin ko itong Northport Batampier at SMB, baka kunin na rin ng San Miguel Beer itong si William Navarro kasabay ni Stan Hardinger. Pero po pwede rin na straight up Stan Hardinger for Mo Tautuwa. Kung ganyan ang mangyayari, baka umayos na itong lagay ng San Miguel Beer ngayon at bumalik yung Twin Towers nila, si Stan Hardinger at yung si Junmar Fajardo. Kaya malamang yan ang gagawin ngayon ng management. Ito nga bang Barangay Ginebra ay magkakaroon na ng offer para dito kay Mikey Williams. Sinabi ni Mikey Williams sa isang panayam na gusto niya na maglaro muli dito sa PBA at ang kinukonsidera nga niya ay yung team na magiging maganda ang offer para sa kanya. Depende na lamang yan syempre sa magiging takbo ng usapan. Pero sa ngayon, mukhang hindi na tayo magtataka kung ang San Miguel ay susubukang mag-offer o itong Barangay Ginebra mag-offer para dito kay Mikey. Nakita kasi natin na ang Ginebra kinakailangan pa ng isang scorer. Dito sa laban sa TNT, nung nag-struggle ito si Brownlee, walang masyadong ibang nakapag-contribute. Okay naman yung locals, pero maganda syempre kung meron ka pang isang additional scorer na available. Plus, hindi nga natin alam kung kailan pa makababalik si Jeremiah Gray. So, pwede siguro na kunin na ng Barangay Ginebra ito si Mikey Williams. Pero meron silang additional na option kung sakasakaling nakatulad niyan, hindi maganda shooting ni Justin Brownlee. Kaya abangan natin kung itong Barangay Ginebra talaga ay susubukan kunin si Mikey. Ang isa doon sa mga teams na interesado dito kay Mikey, alam natin itong Converge. Pero itong Barangay Ginebra at SMC, kaya rin naman nilang ibigay yung salary na gugustuhin nitong si Mikey Williams. At yan siguro ang pinag-aaralang mabuti ngayon ni Coach Tim Cone at Francis Chuva. Maganda naman ang record pa rin ng Ginebra sa totoo lang. Pero alam natin na pagdating ng playoffs sa makakaharap nila TNT ulit malamang. So, kinakailangan nila na merong extra scorer na available kapag yung mga top players nila hindi nakapag-contribute. At si Mikey Williams, pwedeng-pwede yan. Itong TNT Tropang Giga, ang hiniling nila noon dito sa Converge ay isang draft pick. So, pwedeng yan ang ibigay ng Barangay Ginebra para siya ay makuha. Kaya ngayon, itong Ginebra sigurado nagpaplano yan para makuha itong si Mikey Williams at magkaroon sila ng mas magandang presence dito sa semifinals pag nagkataon. Kaya pag na tayo magulat kung magkaroon ng anunsyo ang Ginebra sa pagkuha kay Mikey Williams. Habang nakapokus ang lahat dito sa pagkatalo ng Ginebra sa TNT at itong San Miguel dito sa Meralco, ito namang Magnolia ay very quietly nagpapalakas ng kanilang lineup. Ayon dito sa mga insiders sa kampo ng Magnolia, gusto nila na magkaroon ng isang major trade o big trade para magkaroon sila ng isang power forward na hinahanap ni Coach Chito Victolero at malamang kukuha sila dito sa Converge Fiber XS. Ang itinitignan daw nilang option ngayon ay itong si Pau Habillonar o kaya naman kung po pwede ay baka si Ben Phillips. Si Ben Phillips hindi pa sigurado kung kailan maglalaro dito sa Pilipinas dahil meron pa raw contract negotiations dito sa Converge Fiber XS, so baka iintayin muna ng Magnolia na maayos yan. Pero ito si Pau Habillonar nandito na sa lineup ng Converge at pwedeng-pwede na yung makuha ng Magnolia. Ang nakikita natin na pwedeng gawin ng Magnolia ay i-offer ito si Calvin Abueva plus isang first round draft pick kapalit nitong si Pau Habillonar at papayag siguro ang Converge dyan.
Alam na natin na itong si Delta Pineda ay gustong makuha itong si Calvin Abueva at po pwedeng hilingin ng Magnolia itong si Pau Villonar dahil yan ay bata pa, matangkad at pwedeng-pwede na maging power forward nila. Kung ganyan ang magiging lineup ng Magnolia, kung meron kang Pau Villonar at Xavier Lucero, aba, pwedeng-pwede na yung itapat dito sa iba pang malalaking players ng San Miguel, TNT at Ginebra. At dito natin masasabi na magiging maganda ang sitwasyon para sa lineup ng ng Magnolia. Kaya ngayon, itong Magnolia, kahit nasabihin na natin na maraming fans na naiinip sa pagpapalit ng kanilang coach, okay lang yan dahil magiging maganda naman yung lineup nila eventually kapag sila ay nagkaroon ng pagbabago. Kaya maasahan natin na itong Magnolia Chicken Templados ay magiging isa dito sa mga top team sa PBA. Lalo na kapag nasa katuparan na itong trade nila para makuha itong si Pau Villonar mula dito sa Converge Fiber Access kapalit ni Abueva. Umaarangkada ngayon itong MVP group, tinalo ng TNT itong Barangay Ginebra kamakailan lamang at ito namang Meralco ay tinalo itong San Miguel Beer. So makikita natin talaga dito na maganda tinatakbo ng MVP teams. Pero mukhang hindi pa sila kontento dyan, partikular na itong TNT Tropang Giga dahil mukhang gusto pang kunin yung first round draft pick nitong Blackwater Bossing. Alam natin na itong Blackwater ngayon ay nag-i-struggle at ang balita mukhang nakikipag-unahan dito sa Terra Firma kung alin ang makakakuha ng number 1 draft pick sa susunod na draft. Pero ang maliwanag dito mukhang sa bandang huli kahit number 1 or number 2 ang Blackwater, ito ay ibibigay sa TNT. Kumbaga kung ang Terra Firma ibibigay yung kanilang pick sa Barangay Ginebra o sa San Miguel, ito namang Blackwater ibibigay dito sa TNT Tropa o kaya dito sa Meralco. Dahil sa ngayon mukhang nag-i-struggle talaga itong Blackwater Bossing lalo na at merong injury si Cedric Berfield at hindi pa alam kung kailan makababalik. Kaya masasabi natin na magkakaroon talaga ng pagpapalakas itong TNT. Plus alam natin na sooner or later babalik na dyan si Brandon Roser. So magiging problema talaga yan ng SMC. Kaya dito natin masasabi talaga na maganda tinatakbo ngayon ng koponan ni Coach Jot Reyes. Ang susi talaga dyan ay itong si Ronde Hollis Jefferson. Nakita natin, ibang klase maglaro talaga. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na siya magiging best import candidate ulit ngayon. Dahil nakita nga natin si Justin Brownlee, hirap na hirap talaga dito kay Ronde Hollis Jefferson. Kaya dito natin masasabi na itong TNT Tropang Giga, lalo na nandiyan pa si Calvin Oftana ay ang lakas na. Pero lalo na siguro kung makakakuha sila ng mas maganda pa ng mga players, mas magagaling pa dito sa darating na draft. At ang magiging paraan dyan ay yung draft pick nitong Blackwater Bossing. Kaya abangan na lang natin kung ano ang mga gagawin, kung sino ititrade ng TNT para makuha yung draft pick nitong Blackwater Bossing mula sa kanila. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., pati na si Enju, Dexter Domer, Katsakino Ducusin, Malyari Mascarinas, si Dalmasio de Guzman, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family at ang mga regular natin na mga taga-subaybay.